So guys, patay kung patay. Yan po yung binitiwang pahayag ni Coach Chot Reyes sa interview ng CNN. Tungkol po yan sa magiging bakbakan ng Gilas at Lebanon. Kasama po dyan ang bansang Jordan. Pero mas matindi ang paghahangad talaga ng karamihan na mademolish ng Gilas ang bansang Lebanon. Para kasi silang dalawa ang magkaribal ngayon sa Asia. At aminado po dyan si Coach Chot Reyes na Lebanon ang the best. Dahil po mangalawa po ito sa Australia na kung tutuusin ay hindi naman talaga Asia ang Australia dahil meron po silang sariling kontinente. Pero kung mainit na pinag-uusapan po ang Lebanon at Gilas, mainit din po ang balitaktakan dito sa social media patungkol naman dito sa magkapatid na Ravenna. Bakit daw tila paborito ni Coach Chot Reyes sa magkapatid na Ravenna, sila Kiefer at Turdi? Yan ang pag-uusapan natin. Sa ngayon, wala pang nakakaalam kung sino ba talaga ang makakasama sa roster ng Gilas na sasabak sa 6th and final window ng FIBA na gaganapin sa Philippine Arena ngayong Feb 24 at 27. Laban nga po yan sa Lebanon at Jordan. Sa Jordan, parang komportable na yung Gilas kasi tinalo na po nila ito nung 5th window. While etong Lebanon, medyo questionable pa dahil inilampaso nila ang Gilas kahit kasama sila Clarkson. Pero kahit tinalo na nga ng Gilas ang Jordan, nandyan pa rin ang kasabihan na bilog ang bola. Pwede silang masilat anytime base sa magiging performance nila yan pagdating ng gabi ng laban. Sa aspeto naman ng mga player, katulad ng sinasabi ng karamihan, may favoritism nga ba dito? Kasi ang tanong nila, wala na daw bang iba na masigit sa magkapatid na Ravenna? In fairness naman kay Coach Chot Reyes, hindi pa naman talaga siya naglalabas ng pahayag kung sino-sino ang makakasama sa Final 12. Ayon po sa kanya sa interview ng CNN, sa Monday pa, Feb 20 malalaman kung sino-sino ang maswerteng magre-represent ng bansa para sa 6th and final window ng FIBA. Pero again, ang nakikita ng karamihang Pinoy dahil ando sa listahan ng 24-man pool ang magkapatid na Ravenna, naghihinala sila na malamang sa malamang alamang ang kalalabasan. 1 plus 1 equals 2 sabi nga po nila yan. At in fairness din naman sa magkapatid na Ravenna, meron naman silang kakayahan talaga. Like si Turdi ang kanyang stats or average sa Japan, meron po siyang 10.6 points, 4.5 rebounds, 4.6 assists at isang steal. At nung huling laban, umiskor po siya ng 15. Not bad, sabi nga nila. Si Kiefer Ravenna, meron naman siyang 10.3 points, 2.2 rebounds, 3.7 assists at isang steal. And nung huling bakbakan po nila, umiskor naman po siya ng 15 points din. So parang sa ngayon, maganda naman ang kanilang statistics. Ang tanong ngayon, kaya bang i-translate pagdating sa actual game ng Gilas sa Lebanon at Jordan? Sa aspetong yan, babalikan natin ang kanilang stats nung huli silang sumalang sa kupunan ng Gilas nung 5th window. Si Kiefer Ravenna, umiskor po siya ng 6 points versus New Zealand. Sa loob po yan ng 27 minutes. 12 points versus India. 20 minutes po yan. 3 points naman versus Lebanon. 10 minutes po yan. At 8 points versus Saudi Arabia for 10 minutes naman po siya. So meron po siyang 29 points in 67 minutes sa kabuuan ng 5th window ng FIBA. Si Turdi Ravenna naman, meron siyang 15 points versus India. 24 minutes po yan. At 23 points versus New Zealand sa loob naman ng 34 minutes. Medyo malaki po yan, 34 minutes. 2 points naman siya versus Lebanon, sa loob lang siya ng 2 minutes. At 4 na puntos versus Saudi Arabia, 18 minuto naman ang kanyang inilagi sa loob ng court. Sa kabuuan, meron po siyang 44 points sa loob ng 79 minutes. May ups and downs naman talaga ang player, katulad na nakita natin sa statistics ng dalawang Ravenna. Hindi mo mawawala yan kasi depende yan sa pakiramdam ng katawan mo sa oras ng laban or laro. At isa pa, tulungan dapat ang mangyari kasi hindi naman kaya talaga ng isa or dalawang player lang na ipanalo ang kupunan. Dapat talaga lahat mag-contribute. At kung sakali na mapili muli ang dalawa, wish natin na sana mag-deliver sila ng maayos para maiwasan ang mga paratang.